So question and answer, 1 Corinthians chapter 11. Ang unang tanong, kung nais mong tularan ang isang mabuting halimbawa sa pananampalataya, sino ang dapat mong tularan? Sa unang Korinto or 1 Corinthians 11:1, ang mga sumusunod kay Kristo. Kaya doon si Apostol Pablo ay sabi niya, follow me as I follow Christ. Siya po yung ehemplo, pattern under the dispensation of grace. At nabanggit natin kanina, ang ating pagsunod sa Panginoon through Apostle Paul. So, sumusunod tayo kay Kristo sa pamagitan ng ating pagsunod kay Pablo doon sa kanyang mga tinanggap na mga katuruan para po sa panahon natin ngayon. Pangalawang tanong, kung may leader na namumuhay ayon kay Kristo, ano ang dapat mong gawin? Ganun pa rin sa 1 Corinthians 11:1. Tularan ang kanyang mabubuting halimbawa. Pangatlo, kung pinanghahawakan ng isang iglesia ang mga itinuturo ng mga apostol, ano ang ipinapakita nito? Doon sa verse 2 sa 1 Corinthians, basahin ko lang sa Tagalog kung ano yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 2. Verse 2, pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naalala or naaalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. Ayan po. Katapatan sa mga tagubili ng Diyos. Pangapat, kung nais mong maunawaan ang kaayusan ng pamumuno ayon sa Biblia, sino ang ulo ng bawat lalaki? Dito po sa verse 3, ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. So, sino ang ulo ng bawat lalaki? Ayon sa binasa natin, si Kristo. Sa panglima, sino ang ulo ng babae ayon sa talata? Dito sa binasa natin ay ang lalaki. Pang-anim, sino ang ulo ni Kristo? Ayon lang din sa binasa natin sa verse 3, ang Diyos. Pang-pito, kung ang isang lalaki ay nananalangin o nangangaral na may takip sa ulo, ano ang nagagawa niya? Anong sabi sa verse 4? Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kapwa. So pinapahiya niya ang kanyang ulo ayon sa verse 4, 1 Corinthians 11. Pangwalo, kung ang isang babae ay nananalangin ng walang takip sa ulo, so yung kanina, yung lalaki may takip sa ulong nananalangin. Ayan, so pinapahiya niya ang kanyang ulo. Then sa pangwalo, kung ang isang babae ay nananalangin ng walang takip sa ulo, ano ang ipinapakita nito ayon sa kultura noon? Sa verse 5, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya
siya'y parang babaeng ahit ang ulo. Ayan, so para siyang inahitan ng buhok. So yun po yung kasi mayroong kultura ang ina-adapt ang mga Corinthian believers. Pang-siyam, ano ang dapat gawin ng babaeng ayaw magtakip ng ulo ayon sa talata? Verse 6, kung ayaw magtalukbong ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. So, magpagupit na lamang ng buhok. Ayon sa verse 6. Pang-sampo, kung ikinahihiya ng babae ang maahitan o magpagupit, ano ang dapat niyang gawin? Magtakip ng ulo, ayon dito sa binasa natin sa verse 6. 11. Bakit hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki ayon sa talata? Sa verse 7, hindi dapat magtalukbong ang lalaki sapagkat siya'y larawan at karangalan ng Diyos, ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki. Ayan, ayon sa verse 7, sapagkat siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Pang-12, kaninong kaluwalhatian ang babae? Dito sa verse 7, ayon sa binasa natin ay sa lalaki. 13, kung titingnan ang paglikha, sino ang hindi nagmula sa babae? Sa verse 8, sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. So ayon sa verse 8, kung saan nagmula ay sa lalaki. Ano pa? 14. Sino ang nagmula sa lalaki? Ayon sa verse 8, ang babae. 15. Para kanino nilikha ang babae ayon sa talata? Verse 9. Verse 9, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. So ayon sa verse 9, para sa lalaki. 16. Para kanino hindi nilikha ang lalaki? Ayon sa verse 9, hindi para sa babae. 17. Bakit dapat magkaroon ng tanda ng kapamahalaan ang babae sa kanyang ulo? Dito sa verse 10, alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa dahil sa mga anghel. 18. Sa Panginoon, maaari bang maghiwalay ang lalaki at babae sa kanilang kahalagahan? Sagot, hindi. Verse 11, gayanman ayon sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. 19. Ano ang ipinapakita ng relasyon ng lalaki at babae sa Panginoon? Magkakaugnay sila dito sa verse 11. 20. Kahit nagmula ang babae sa lalaki, saan naman nanggagaling ang lalaki? Dito sa verse 12, kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki naman isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat ng bagay. So, sa babae. 21. Sino ang pinagmulan o pinagmumulan ng lahat ng bagay? Ang Diyos ayon sa verse 12.
Then, 22. Ano ang hinihikayat ni Pablo na gawin tungkol sa usaping ito? Humatol ayon sa wastong pag-iisip sa verse 13. Kayo na ang humatol, angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? 23. Ano ang tanong ni Pablo tungkol sa babaeng nananalangin ng walang takip? Verse 13, ang sagot kung nararapat ba ito. 24. Ano ang itinuturo ng kalikasan tungkol sa mahabang buhok ng lalaki? Sa verse 14, hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? So ito ay kahihiyan sa kanya. Ito po may sa kultura nila ito. Okay, kasi nakafocus tayo sa chapter 11. Kung mapansin nyo, ay mayroong mga cultural consideration. Kasi nga, yun yung kultura nila noon inadapt. Kaya kung mapapansin nyo ay mayroong issue regarding sa yung magtalukbong or may takip sa ulo pag nanalangin, pag nangangaral, ay walang takip o hindi pwedeng mahabang buhok sa lalaki. Ang babae din hindi pwedeng maikli or cultural po yan. May sila, kultura noon. Na hindi mo ito gawing basihan sa doktrina ngayon. So, hindi po pwede. Then, 25. Ano naman ang mahabang buhok para sa babae? Sa kanya, ito po, mention natin sa kultura nila, kaluwalhatian naman niya. Verse 15. Okay, ngunit, karangalan naman ito ng babae, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pantalukbong. 26. Ano ang ibinigay sa babae bilang pantakip? Ayon sa verse 15, ang kanyang buhok. 27. Kung may taong nais makipagtalo tungkol sa kaugaliang ito, ano ang sagot ni Pablo? Wala silang ibang kaugalian ayon sa verse 16. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi kundi ito. Sa pagsamba, gayon ang kaugalian namin, pati ng mga iglesia ng Diyos. 28. Kung ang pagtitipon ng iglesia ay nagiging sanhi ng pagkasama kaysa kabutihan, ano ang mali? Verse 17. Hindi maayos ang kanilang pagtitipon. Verse 17. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakakasama. 29. Ano ang narinig ni Pablo na nangyayari sa iglesia sa Corinto? May pagkakabahagi. Verse 18. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Ayan, may pagkabahagi. Ganun po ang nangyari sa iglesia ng Corinto dahil po sa mga iba't ibang issue at isa na yun yung kultura. Yan, isa yun sa mga dahilan din. Kumbaga sila ay nagkaroon ng pagkabahagi. 30. Bakit may mga pagkakabahagi kung minsan?
Sagot upang makita kung sino ang tapat sa verse 19. Kailangan pang magka bukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Verse 19. 31. Kung ang mga mananampalataya ay nagtitipon ngunit hindi maayos ang kanilang asal, ano ang hindi nila tunay na nagagawa? Ang sagot, ang pagkain ng hapunan ng Panginoon. So ito na yung issue ng yung Lord's Supper sa verse 20. Verse 20. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na ang hapunan ang kinakain ninyo. Ayan. 32. Ano ang problema ng ilan sa kanilang pagkasasalo? Inuuna nila ang sariling pagkain sa verse 21. Verse 21. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. 33. Ano ang nangyayari sa iba dahil sa kanilang pag-uugali? Ang sagot, ang iba ay nagugutom ayon sa verse 21. 34. Ano naman ang nangyayari sa iba? Sa verse 21, nalalasing. Yung iba nagugutom, yung iba nalalasing. 35. Saan dapat kumain ang mga gustong mabusog? Sa verse 22, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at nahihiya ang mahihirap? Dapat sa kanilang bahay, di ba? About sa 36, number 36, ano ang hindi dapat hamakin ng mga mananampalataya? Sa verse 22, ang iglesia ng Diyos. 37, ano ang ginawa ni Jesus sa tinapay noong gabing siya'y ipinagkanulo? Verses 23 to 24. Verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noon sa gabing siya ay ipinagkanulo at dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, nagpasalamat at pinagputol-putol ito. Verses 23 to 24. 38. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa tinapay? Ito yung sagot sa verse 24. Ito ang kanyang katawan para sa kanila. 39. Anong dapat gawin bilang pag-alala kay Kristo? Sa verse 24, gawin ang kanyang inuutos sa hapunan ng Panginoon ayon sa verse 24 ng 1 Corinthians 11. Verse 40, ano ang kinakatawan ng saro? Sagot, ang bagong tipan sa dugo ni Kristo. Sa verse 25, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alala sa akin. 41. Kailan dapat gawin ang pag-inom sa saro? Sagot, bilang pag-alala kay Kristo ayon sa verse 25. 42, ano ang ipinahahayag sa tuwing kumakain ng tinapay at uminom ng saro?
Ang sagot, ang kamatayan ng Panginoon, verse 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa muling pagparito niya. 43. Hanggang kailan ito ipahayag? Ang sagot, hanggang siya'y dumating. Verse 26. So napag-aralan din natin to kanina. Ito po ay referring to his second coming. Yung quotation. Okay? Yung sinasabi niya sa verse 26. So ito pong Lord's Supper na na-mention dito, more on quotation ito. Yung issue the night before his crucifixion. At ang kanyang kausap yung mga apostles. At ito po ay quotation lang po. 44. Ano ang kasalanan ng taong kumakain at uminom ng hindi karapat-dapat? Sagot, nagkakasala siya laban sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 27. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro na ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 45. Ano ang dapat gawin bago makibahagi sa hapunan ng Panginoon? Suriin ang sarili sa verse 28. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. 46. Ano ang panganib ng pagkain at pag-inom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon? Verse 29, kumakain at umiinom siya ng hatol sa sarili. Verse 29. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili. 47. Bakit may mahihina at may sakit sa kanila? Verse 30, dahil sa maling pakikibahagi. Verse 30. Ito ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Yan, dahil sa maling pakikibahagi. 48. Ano ang mangyayari kung hahatulan natin ang ating sarili? Ang sagot, hindi tayo hahatulan. Verse 31. Kung siyasatin na muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. 49. Bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon? Sagot, upang hindi mahatulang kasama ng sanlibutan. Verse 32. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusang kasama ng sanlibutan. 50. Kung nagtitipon para kumain, ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Sagot, maghintayan at magbigay galang sa isa't isa. Verse 33. Verse 33. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa bahay, siya kumain upang hindi humantong sa hatol. Nakaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na aayusin pagdating ko yan. So, yan po yung mga ilang questions doon po sa chapter 11.
Kaya ulitin ko po sa chapter na ito, ang dami po ng mga issue na inaayos si Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Kaya nakikita naman po natin, so hindi po pwedeng tularan yung mga nangyari na mga iba't ibang problema sa Corinthian church. At least meron tayong mga batayan or basis para hindi na po maulit yung mga problema na na-encounter, naranasan ng mga taga-Korinto. So hanggang dito na lang po yung ating presentation sa Book of Corinthians chapter 11.